Hi guys! Welcome back to another vlog, and for today's video, i-share ko na nga sa inyo kung magkano ba yung naging budget namin and ano ba yung naging itinerary namin sa aming Taiwan trip for 6 days. So bagang lahat, gusto ko magpasalamat sa mga nag-subscribe sa atin simula pa lang nung Hong Kong vlog ko hanggang sa Taiwan vlog. May mga bago tayong subscriber kaya umabot na tayo sa 500 subscriber. So kung ikaw hindi ka pa nakaka-subscribe, yan, mag-subscribe ka na para umabot tayo sa 1,000 subscribers. So yan ang goal muna natin this year. And alam ko masyadong matagal yung upload ko, lalo na sa Taiwan series natin kasi sa ngayon medyo nagiging busy lang sa mga bagay-bagay, sa work, sa business, ganun. Kaya minsan sinisingit-singit ko lang talaga yung pag-edit and then pag-upload ng mga vlog. Pero huwag kayong mag-alala kasi marami pa tayong mga susunod na mga travel videos. Yan, may mga ano pa tayo. Pending pa tayo na travel videos and may mga susunod pa tayong mga bagong travel series. Yan. So, ayan, simulan na nga natin kung ano ba yung purpose ng vlog na to. And sisimulan natin yan sa itinerary namin sa aming Taiwan. So, for our day 0, February 20, day 0 siya kasi wala pa tayong napuntahan sa Taiwan dahil gabi yung flight na naman natin ito and nakarating tayo ng Taiwan or Taoyuan Airport ng around 1 a.m. to 2 a.m. So, hindi pa tayo nakapag-tour noon. February 21 na nung narating tayo sa Taiwan. So, mag-i-start yung tour natin ng February 21. So, sa February 21, yun yung day 1 natin. So, ang naging wake-up call namin ito is 9 a.m. na. Since madaling araw na ngayon dating namin, gusto sana namin na bago kami mag-start na mag-tour sa Taiwan, syempre, kompleto pa rin naman yung tulog at para magkaroon din tayo ng energy para maglibot-libot, diba? So, 9 a.m. na yung naging wake-up call namin noon and then 10 a.m. Nag-breakfast kami sa 7-Eleven, yung Hello Kitty na team. Ayan, malapit lang yun dun sa nakuha naming hotel. Sa 7-Eleven na din kami nakabili nung easy card namin. Ayun yung gagamitin namin for train and pwede rin naman siyang gamitin pambili ng mga food sa 7-Eleven or sa ibang mga store na pwede yung easy card. Tapos kami mga around 10:30. Ito alam ko matagal kasi 10:30 hanggang 12 noon naghanap kami ng SIM. Kasi nga, kung mapapanood nyo yung vlog namin, naligaw kami sa paghahanap ng SIM card. Kaya umabot kami ng ilang oras doon. Kasi kaya 12 noon na din kami na tapos sa paghahanap. Yung bukas din kasi nung SIM card na pagbibilan namin, yung finally nahanap namin siya, is 12 noon pa talaga. So yun, after namin bumili ng SIM card, pumunta na kami ng Chiang Kai-shek. So mga around 1 p.m. hanggang 2 p.m. doon kami nagstay kami sa Chiang Kai-shek. So Victoria lang, ganyan, picture-picture. Tapos, inantay din namin yung changing of guards. So, isa din siya sa highlight pag pupunta kayo ng Chiang Kai-shek. Syempre, maganda rin kasi dun sa Chiang Kai-shek. So, mas maganda kung i-feel nyo yung lugar na mas matagal. Tsaka, mas okay kung hindi kayo magmamadali sa kada lugar na pupuntahan nyo. Para mas ma-feel nyo talaga yung vibes ba ng Taiwan. And then, after namin sa Chiang Kai-shek, pumunta kami ng Taipei 101. So, nag-Taipei 101 kami. Pero bago kami mag-picture sa Taipei 101, nag-lunch muna kami dun mismo sa paglabas mo ng Taipei 101 station. Tapos, hindi na rin kami umakyat sa Taipei 101 kasi siguro nadala din kami nung na-experience namin sa KL Tower nung nag-Kuala Lumpur kami. Parang hindi naman siya sobrang sulit. Pero for the experience, okay siya. Pero inisip namin parang siguro next time na lang kasi mas madami pa kaming gustong masubukan or ma-experience sa Taiwan. So, siguro sa susunod na balik namin, itatry na namin yung Taipei 101. Pero may nababasa ako, ang sabi, mas maganda daw siyang itry kung first time mo. Pero kung second time mo na daw, mas okay nang hindi mo siya puntahan parang for the experience lang. And then after namin maghanap ng mga photo spot sa ng Taipei 101, nagtry nga kami nung U-bike. So yung U-bike guys, maganda rin siyang itry dito sa Taiwan. So ito, hindi naman siya actually nire-rent. Parang consider na din siyang way of transportation sa Taiwan. Kung may easy card ka, pwede mong itap doon yung easy card mo. Pero dito is kailangan bago mo siya magamit, may app ka
na ida-download sa cellphone mo. Tapos, kailangan mo ng Taiwan SIM card para magamit mo yung U-Bike. Para in case na mawala siguro yung bike na yon, kumbaga may kukontakin. Pero sa isang SIM card, halimbawa kami, isa lang yung SIM card namin ng Taiwan, 'di ba? Pero na-register namin ng dalawang easy card yung isang SIM card lang. Kaya parehas kami nakagamit. So, best experience din siya. And parang nakakatuwa din siya kasi nga, malilibot mo yung Taipei mismo, 'di ba? Tapos, after namin mag-U-Bikes, karating kami ng Ximending, siguro mga around 6 p.m. na nun. And then, nagpahinga muna kami sandali. And then, 7 p.m. nag-Ximending night market tayo dito. So, ayan, madami kaming tinry na mga food dyan. And nag-alat nga tayo ng budget dyan na 500 NTD. Kumbaga, nabusog na kaming dalawa. 500 NTD na yun. And then, may mga na-try na din tayo, mga masasarap na pagkain. And must try talaga na pagkain sa Taiwan. And then next, for our day 2, ito is a North Coast tour. So, kinuha namin tong tour sa, nakita namin sa isa sa Taiwan group. Nakuha namin siya for 1,000 NTD per head. So, 2,000 kaming dalawa. Ang call time namin is 8 a.m. So, mga 7 a.m. na din kami gumising nito. Kasi nga pala, nung kinagabihan nung day 1, namili na kami ng mga breakfast namin na babaunin na lang namin sa tour namin sa North Coast. Para hindi na kami gigising na maaga para kumain ng breakfast, ganyan. Kasi hindi rin naman kami sanay na masyadong maaga kumakain. So, kaya ginawa namin, bumili na kami ng pagkain nung kinagabihan. Then, kinabukasan, binaon na lang namin siya. So, sa North Coast Tour, ang mga napuntahan natin dito is, una is yung Yellow Geo Park. Diyan, may entrance fee dyan. Pero pwede rin kayong mag-book sa clock nun kung sakali lang na gusto nyo. Kung pumunta nga kami doon is umuulan, kaya na no choice kami kundi bumili ng kapote. Pero kung sakali man na ganun din yung experience nyo, kaya mag-alala kasi may mabibilang kayong kapote doon. Medyo pricey siya pero para sa akin worth it yung kapote na yung kasi makapal and maganda yung quality niya. And then after namin sa Yellow Geo Park, nagpunta kami sa Golden Waterfalls. Dito wala siyang entrance, so libre lang. Kumbaga dinaanan lang namin siya sandali. Tapos no, naglibot-libot kami sa Jifen Old Street. Dito na rin kami nag-lunch and dyan namin first time na try yung Xiaolong Bao. Yan, sarap yan. Namiss ko nga yung Xiaolong Bao na yan eh. Nagsisi ako bakit isang beses ko lang siya tinry sa Taiwan. And then dyan din tayo nakabili ng booklet stamp. Kung mapapanood nyo yung Taiwan series nga namin, makikita nyo doon na nag-collect ako ng stamp sa Taiwan. And then after namin sa Jifen Old Street, pumunta tayo ng Shipen Waterfalls. Dito medyo malayo nga yung lakaran and wala siyang entrance doon. So libre lang siya. Medyo malayo lang yung lalakarin nyo. Tapos sunod naman is nag-sky lantern tayo. So sa sky lantern, ang nagastos namin doon is 250 NTD, dalawa na kami. Pero kung mas madami kayo, pwede kayo mag-share hanggang 5 person ata or 4. Or wala naman ata silang max na person. Pero sa amin kasi, isang group kami and nag-decide kami mag-asawa na isang lantern lang kami dalawa. So 250 NTD, dalawa na kami doon. And then 4 colors na siya. Sa bawat color, meron siyang iba't ibang meaning. And pwede rin naman siya lahat ng color na meron doon. Pero mas mahal na lang siya ng konti. Pero kami, pinili namin is yung 4 colors lang. And then after namin sa Sky Lantern, doon na nag-end yung North Coast Tour natin. So nakarating kami ng Ximending around 6 p.m. So maaga pa siya. Kaya naman, nagpahinga muna kami sandali sa hotel and then lumabas ulit kami para naman mag-Rauhen night market. So another night market tayo dito. Kasi madaming night market sa Taiwan. So, gusto namin siya ma-experience lang. Doon, madami rin tayong na-try na iba't ibang klase ng food ng Taiwan and madaming masasarap din na mga pagkain doon. So, panoorin nyo na lang din yung vlog natin ng Rauhen Night Market. So, for our day 3 sa Taichung Tour naman to. So, dito sa Taichung Tour is more on flowers yung na-experience namin. More on garden, flowers, ganyan. And, ang call time namin dito is 7 a.m. kasi mas malayo siya compared dun sa North Coast. Ito naman is nakuha namin siya ng 1,200 NTD per head. Dun ulit sa pinagkuha na namin ng tour sa North Coast. So, same person lang siya. So, ang mga pinuntahan natin sa Taichung, una na dyan is yung Ohana Cafe. Dito nga sa Ohana Cafe, may entrance fee na 150 NTD pero consumable naman siya
So, pwede nyo rin siyang ipangkain dun sa sa may, kasi cafe siya mismo, so pwede nyo siyang ipangkain dun. Pero kami, hindi na namin siya pinangkain kasi medyo pricey din yung food nila dun. So, gagastos ka pa ng mas malaki. And para sa akin, parang hindi siya masyadong sulit kasi okay, for the picture, okay siya. Pero, siguro for the experience, pwede na din. Pero sa akin, parang hindi ko siya super duper na bet. Next na pinuntahan namin is yung Green Fantasy Forest. The entrance fee din dito na 300 NTD each. So, dito lang sa Taichung tour natin, medyo napamahal tayo. Kasi nga lahat ng pinuntahan is may mga entrance fee and medyo mahal yung mga entrance niya. Ayun, sa Green Fantasy Forest, maganda rin siya for picture taking. Madami, may mga nag-aano din ata doon, mga nagpiprenup, mga nagpo-photoshoot, ganyan. So, may bukod na bayad yun kapag magpo-photoshoot kayo. Pero maganda rin siya for picture taking and for Instagram. Tapos, sunod naman is a Songshen Flower Farm. Ayan. Ayan, flower na naman. Pero dito, mas na-enjoy ko siya kahit sabi mong flower siya. Kasi, nandun yung sikat na piano and then madaming mga flowers talaga na magaganda. Tapos, bukod doon, may entrance fee nga siya na 380 NTD. Pero, kasama na doon yung food mo na unlimited barbecue. So, mabubusog ka na, makakapasok ka pa ng libre. Kaya, okay din siya sa akin. Sulit din yun. And then, ang last na pinuntahan namin is yung Cherry Blossom Park. Ito talaga yung pinaka-highlight nung tour namin. Kasi, syempre guys, Cherry Blossom yan. And then, doon na nga nag-enjoy tayo yung tour natin sa Cherry Blossom Park. So, yun, wala namang siyang entrance. Libre lang yun. Nakabalik kami ng Siminding ng around 7 PM na. So medyo late na siya and kinabukasan may tour kami na mas maaga pa yung call time. Kaya naman, around Siminding lang din tayo nagpunta nito. Nag-try kami na ibang milk tea. Ngayon, tinry natin yung coco. And then, nakipag-meet ako dun sa pinsan ko, ganyan. Ano lang, lakad-lakad lang around Siminding. Tapos, maaga din tayo natulog nito. Kasi, sa ating day 4, which is sa Nantao, or Nantu. Ano ba mas tamang bigkasin doon? Di ko rin sure. Pero ang alam ko nga is Nantao. Mas maaga yung call time natin dito. So, yun nga, day 4, Nantao, February 24. Call time natin dito is 6 AM. So, sobrang aga, di ba? Paaga ng paaga kasi yung pinupuntahan natin is palayo ng palayo sa Taipei. So, Nantao tour natin dito, ang mga pinuntahan natin dito is yung King Garden. King Garden, wala siyang entrance fee, libre lang siya. And then, doon, may mga nagbibigay doon ng mga free things. Tapos after no, nagpunta tayo sa Old England Manor. And itong Old England Manor, ito yung hotel or parang kilalang hotel sa Taiwan. And ang presyo daw ng per night doon is sobrang mahal. Hindi rin tayo sure kung 10,000 NTD per night ba or more than pa doon yung halaga ng per night dun sa Old England Manor. After natin sa Old England Manor, nagpunta tayo ng King Jing Farm. So ito yung pinaka na-enjoy ko sa lahat. Yung King Jing Farm kasi nagpakain tayo dyan ng mga damo-damo or hindi ko alam kung anong tawag doon, nabili lang din namin doon sa mga sheep. Tapos meron pa din siyang King Jing Skywalk, additional entrance fee din yun, pero hindi na namin siya tinry kasi alay na nalakarin, tsaka parang napagod na din kami kasi doon sa King Jing Farm pa lang mismo, sobrang napagod na kami and na-enjoy na namin yung lugar. Tapos sa King Jing Farm, 200 NTD per head yung entrance fee doon. And then guys, hindi ko pala nabanggit, sa Nantao tour namin, nakuha namin siya ng 1,500 NTD per head. So, mas mahal siya kasi nga, mas malayo. Tapos, dito na rin kami nag-lunch sa King Jing Farm. Parang dinala kami nung tour guide namin sa pinakataas. Tapos, dun siya nag-antay sa pinakababa para pabalik kami. Kumbaga, malilibot namin yung buong King Jing Farm. Tapos, sa baba kasi, doon may mga kainan. So, doon kami kumain. Tapos, doon na din nag-antay yung tour guide namin. Tour namin doon sa King Jing Farm. Next destination namin is sa Swiss Garden. Entrance fee din to. Hindi ko na nga lang matandaan kung magkano. Kasi hindi na namin siya pinasok. Kasi nga, nung tinignan ko siya sa Google, more on flowers nga din dito. So, naumahin na nga tayo ng flowers sa Taichung Tour. Kaya hindi na namin siya pinuntahan. Hindi na rin kami pumasok dun sa Swiss Garden. Tapos, nakarating na kami ng Siminding mga around 8 PM na. So, sobrang late na nga nun. Kaya, nag-decide kami na magpahinga na. Wag na munang mag-night market or gumala. Kumbaga, meron pa naman kami susunod na araw para itry yung ibang night market. So, doon na yun nag-end yung day 4 natin. So, for our day 5, February 25, so, ang naging call time natin dito is 9 AM na. Late na din kami nakaalis nito, mga 10 AM na
ata yun, ganyan. Tapos, pumunta tayo ng Maupong Gondola. Doon na tayo nag-breakfast, explore lang tayo doon, nag-try na mga food doon, yung ice cream, yung sikat na ice cream nga doon, yung merong pusa sa ibabaw, yung sausage din doon, and then yung squid ball, yun, gusto talaga yung squid ball doon sa Maupong Gondola. So, sumakay nga tayo ng cable car. So, for cable car experience din yun. Dito sa Maupong Gondola, nag-book kami sa Klook kasi mas nakamura kami pag nag-book kami ng Klook, kasama na doon yung Taipei Zoo. Tapos sa Taipei Zoo, kala namin kaya siya ng mga 2 hours lang, ganyan. Kasi plano lang talaga namin dito is parang makita ko lang talaga yung panda, kaso sadly, hindi pa rin talaga siya nagpakita sa akin. Gulat nga kami kasi sobrang laki pala ng Taipei Zoo. Parang kulang talaga yung half day mo doon. Parang kaya siya na aabutin siya ng 1 day. And then, marami rin siya mga animals na hindi mo din talaga makikita dito sa Pilipinas. Pagkatapos natin sa Taipei Zoo, ayan, pumunta na tayo ng Shilin Night Market. So, mga around 4 p.m. na tayo nakapunta ng Shilin Night Market. Yung iba hindi pa open on time na yun, pero nung nag-ikot-ikot kami, marami na palang open sa ibang area. So, nag-try lang kami ng ilang food kasi nga, tinry namin yung modern toilet. So, doon na kami kumain talaga ng heavy meal. Kumbaga, appetizer pa lang namin yung kinain namin sa Shilin. Pero may mga na-try na din kami mga street food doon. So, panoorin nyo din yung vlog namin doon. And then, sa modern toilet, ayan, medyo mahal nga lang dito. Pero, for the experience, good siya. Masarap din yung food. Medyo bitin lang. Kasi konti yung serving for the price. Ganun. Pero, yung vibes, okay siya sa akin. Nakakatawa. Kasi kakaiba. Kaso nga lang kung medyo maarte kayo, parang 'di ba syempre, kumakain kayo tapos sa sa bowl ka kumakain, tapos may mga picture ng poop doon, ganyan. Pero sa akin, hindi man ako nandiri kasi nakakatawa nga parang din siya. Okay din siya. Pero sa iba siguro ayaw nila. After namin kumain sa Modern Toilet Team Restaurant, bumalik na nga kami ng Simending and then bumili tayo ng mga pasalubong. So, namili kami ng pasalubong sa Simending Night Market lang din. Doon nga yung murang pasalubong. So, panoorin niyo yung vlog natin kung ano din yung mga napamili natin pasalubong doon. And then for our last day, day 6, February 26, ito nga meron tayong whole day pa para maglibot ng Taiwan kasi kinagabihan pa naman yung flight natin. Napunta kami ng Taipei City Hall. Sa Taipei City Hall, dito malapit yung famous ramen sa Japan, which is yung Ichiran. So meron na din yan sa Taiwan. And sinubukan namin siya. Kasi hindi man ako mahilig sa ramen, pero yung asawa ko mahilig. And kumbaga gusto namin patunayan na talagang masarap ba talaga siya, kung worth it ba siya, ganun. And masasabi ko, super duper. Parang nakailang try na talaga ako ng ramen dito sa Pilipinas. Hindi ko talaga siya gusto. Kasi hindi naman ako mahilig sa ramen. Pero yun, grabe, naubos ko talaga. Maraming serving niya, mabubusog ka na din. And naubos ko siya. Kasi sobrang creamy ng sabaw. Kaya, kung hindi pa kayo nakapunta ng Japan and pupunta kayo ng Taiwan, itry nyo yung Ichiran ramen. Tapos, after namin kumain ng Ichiran, pumunta na nga kami ng Sun Yat-sen Memorial Hall. So, dito, chill-chill lang, ganyan. Kumbaga, tamang relax lang, pahinga lang. Tapos, makikita nyo na rin doon yung Taipei 101. So, may picture din ulit kami sa Taipei 101 noon. Though, siya, foggy kasi nga, muulan nung time na yon. And then, after namin sa Sun Yat-sen, in-explore naman namin yung Taipei Main Station. Sa Taipei Main Station, dito nga nakakaligaw. And then, after namin sa Taipei Main Station, nag-chill-chill nga lang din kami doon. And then, bumalik na kami ng hotel para mag-ayos ng mga gamit. Inimbang namin yung mga gamit namin para ma-check namin kung kailangan ba namin magdagdag ng check-in baggage. Kasi nga, mahigpit din doon sa Taoyuan Airport pagdating sa check-in baggage. And then, sa mga hand carry mo. So, kumbaga, strict sila sa timbang. So, maaga nga kami na ayos noon, mga around 6 p.m. And ang flight pa namin is 11 p.m. ng February 26. Yung gabi pa nga yung flight namin ng February 26, mga around 11 p.m. pa noon. Kaso na-delay nga siya, kaya medyo na-extend tayo ng ilang oras pa doon. And then, nakarating na kami ng Manila ng mga 5 a.m. na ata yun or 6 a.m. So, after natin sa itinerary, isi-share ko naman ngayon yung naging budget namin. So, ang tanong, nakamagkano nga ba kami sa aming Taiwan trip for 6 days and 6 nights? Simulan natin yan sa airfare. So, for our round trip airfare,
nakuha namin siya ng 7,524 per head. Papunta namin, nabook namin siya kay Cebu Pacific and then yung pauwi kay AirAsia. Dito naghanap talaga kami ng murang flight, yung pasok dun sa date na gusto namin. Hindi namin siya nakuha ng piso fare. Pag February na flight, bihira yung mga piso fare niya. Pero kung makakahanap kayo ng piso fare, mga around 4,000, 5,000. Ayun, yung mga friends ko, ganun lang yung nakuhang airfare. So, sa atin, medyo mahal lang siya ng konti, pero at least, pasok sa date na gusto natin. And then, for our check-in baggage, papunta, nag-book kami ng 20 kilogram and then pauwi, 60 kilogram. So, madami nga pauwi kasi madami tayo nabiling pasalubong and then madami yung gamit namin. Kasi yung gamit nga namin, di ba, pang winter or autumn, so malamig, medyo mabigat yung mga dala-dalain. Kaya medyo magastos sa check-in baggage. Pero kung summer kayo magpupunta, tingin ko dito sa part na to, makakatipid na kayo. Nakuha namin yung papunta ng 1,100 and then yung pauwi, 3,661.35. So, yon is for 2 naman na siya. So, kung dinivide namin yun sa 2 is 2,380.68 per head kami. And then, syempre, travel tax. Ito, hindi naman to pwedeng mawala. Lalo na kung malalabas kayo ng bansa. Required talaga siya. So, 1,620 per head for travel tax. And then, for our hotel, for 6 nights, nakuha namin siya ng 9,850.95. And then, pag dinivide sa 2 is 4,925.48 per head na lang. So, dito meron pa kaming rebate na nakuha after 90 days ng stay namin sa hotel na yon. Pero hindi ko na siya binawas. Consider ko na siyang expense namin. And then for our fare or pamasahe namin sa buong Taiwan trip namin, gumastos kami sa pamasahe ng 2,493. Dito sa pamasahe, medyo meron ditong mahal, which is yung taxi nga namin from Taoyuan Airport to hotel kasi nga late na kami nakarating ng Taiwan. Pero kung maaga kayo makarating ng Taiwan and bukas yung train station nila or bus yung mga bus doon, makakamura kayo sa pamasahe. Kasi sa train, 150 NTD per head lang hanggang Taipei main station na yun. Eh since gabi nga tayo, so no choice kami kundi mag-taxi, kaya medyo napamahal tayo doon. And then for food, gumastos kami na 4,980.60 per head. So lahat na yung mga pagkain na na-try na namin doon. Pero dito sa food, meron din dito mga nabawas kasi nga nanalo kami 'di ba ng iPass. So yung iPass na yung 5,000 NTD, ang worth din nun is nasa 9,000 pesos. Sa iPass na yun, marami naman na kami nabili doon. Katulad nga ng mga chinelas namin, tig-isang chinelas namin. Tapos ibang breakfast namin, mga chicha, ganyan. And then yung isang beses nga na dinner namin. Tapos yung ibang pasalubong namin dito. So medyo nakatipid tayo doon sa iPass na yun. Pero yung iPass na tong 9,000 na to, hindi ko na siya sinama sa naging budget namin. Since libre nga lang namin siya nakuha from Taiwan. And then for SIM card, ang worth na nakuha namin is 1,440. Dahil dalawa na kami doon, so tig 720 pesos each na kami. So sa tour, ito yung mga tatlong tour na pinuntahan natin, gumastos kami ng 6,660 pesos per head. And then sa mga activities, yung mga may entrance fee nga, gumastos tayo doon ng 2,079 pesos per head. Hindi ko na sinama dito yung binili namin na, di ba, yung mga SD card, booklet stamp, sa mga ibang mga binili namin na hindi naman required kung magta-travel kayo sa Taiwan. And then yung parking namin sa NAIA, 1,980 for 7 days na ngayon. Hindi ko na rin siya sinama kasi hindi naman required kung nasa sa inyo yun, kung may sasakyan kayo and then kung gusto nyo mag-park dun sa NAIA. Pero kung hindi naman, pwede nyo siyang i-disregard. And then for our pasalubong, gumastos lang kami ng 3,700 pesos kasi nga yung iba doon is nakuha namin sa iPass namin. Kaya nakatipid din kami doon sa pasalubong. Kung ito total, ang nagastos talaga namin is nasa 74,101.50 sa 2 taon na yon. Pero dahil tatanggalin nga natin yung mga binili naming SD card, yung 1,656, tatanggalin natin yon. Yung parking, tatanggalin din natin yon. And then yung pasalubong, tatanggalin din natin yon kasi hindi naman lahat required magbigay ng pasalubong. So nasa sa inyo yon kung magbabudget kayo ng pasalubong or hindi. Ang total lang na nagastos namin is nasa 66,765.50. So kung i-divide yan sa 2, ang magiging per head natin is 33,382.75. O diba, nasa 30,000 lang yung naging budget natin. Pero madami na tayong na-try na mga pagkain. Marami na tayong na-experience sa Taiwan
and marami na din tayong napuntahan. So, kung nagbabalak nga kayo mag-Taiwan, pwede kayo maghanda ng at least 30 to 35,000. Depende yan sa stay nyo. Kasi kami nga 6 days. So, kung mag-i-stay lang kayo doon ng 3 days or 4 days, pwede pang mas bumaba yung budget nyo dyan. Kumbaga, itong budget namin, pwede nyo siya maging reference and pwede na kayo mag-add, minus, depende kung ano yung prepare nyo talaga and yung pasok sa budget nyo. Pero para sa amin kasi, ito na yung sulit talaga, na-enjoy talaga namin na Taiwan trip. So, yun lang guys. I-end ko na tong vlog na to. Sana marami kayong natutunan. Sana may nakuha kayong mga tips para sa inyong Taiwan trip in the future. Kung di pa kayo nakasubscribe, again, click the subscription button dyan guys para mag 1,000 subscriber na tayo. Kasi ang goal natin this year is mag 1,000 subscriber. And thank you sa mga nanonood, mga nagko-comment, yung iba doon, mga positive comment na nababasa ko. And yung iba mga nagtatanong, ganyan. Lahat po yan ay nababasa ko and super na-appreciate ko yan. Kahit hindi tayo sobrang sipag mag-upload ng mga vlogs, pero ginagawan ko ng way para at least, diba, maging active pa din tayo sa YouTube channel natin. So, yun lang guys. For more travel video, subscribe na. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!